El Shaddai Gospel Music Ministry. Dahil po sa hirap ng buhay, maagang namatay ang tatay sa probinsya ng Bicol. High school pa lang ako noon. Walang direksyon ng buhay at walang kapayapaan. Puno ng galit ang puso dahil sa masasamang nangyari sa family namin sa Bicol. Kaya napilitan po akong lumuwas ng Maynila. Pagdating ng Maynila, napatira ako sa isang squatter area sa Taguig. Patambay-tambay, painom-inom hanggang sa tamaan ako ng karamdaman. At dito na ako tinawag ng ating Panginoon. We started in this ministry 30 years ago. First time ko po magpatotoo, Brother Mike. Yan, nagsimula ako na umattend-attend lang sa isang maliit na chapel hanggang naging member ng music ministry at dito ko nakita ang aking napakagandang asawa. Ayan. Mahirap Amen. at madaming problema dahil sa kakapusan ng buhay pero sadyang mabuti ang mga plano ng Diyos. Kaya niya pala tayo tinatawag ay upang matupad, i-display ang kanyang magandang plano sa simula pa lamang nang likhain niya tayo. Amen. Nang magsimula akong maglingkod bilang kasapi ng music ministry, napakaraming extraordinary things na ipinakita ng Diyos. Mahirap para sa akin pero sa Diyos ay walang imposible. Amen. Ang unang himala po yung trabaho ko. Hindi ako nakapagtapos ng mataas na paaralan. University of Experience lang po, Brother Mike. Ayan. Pero inilagay ako ng Diyos sa isang magandang trabaho. Nagsimulang messenger hanggang sa nakita ko na lamang ang sarili ko na ako na ang humahawak ng buong kaban ng yaman ng isang malaking kumpanya sa FTI. Nung nagkaroon po ng retrenchment program, nagulat na lang ako dahil sa 1,000 na empleyado, isa ako sa natira. 50 na lamang po kami. Tunay po na may pabor ang mga anak ng Diyos. Amen. At syempre, sinipagan po naming mag-asawa, araw nagtatrabaho, pati gabi, kaya nakabuo po kami ng 4 na anak sa sobrang sipag. Praise the Ayan. Lord. Ang nakakagulat po, kung kailan lumaki ang mga bata, mga anak namin, tsaka naman ako nawala ng trabaho. Pero lahat pala yan ay nasa plano ng Diyos upang ipakita niya na katiwala lamang kami ng aming 4 na anak. Amen. Sa ngayon po, maayos na nakakapag-aral ang aming mga anak kahit wala kaming trabaho. Almost 30,000 monthly ang kailangan po namin, Brother Mike, pero hindi nagkukulang ang Panginoon natin. Praise the Lord. Ang pangatlo po na extraordinary na ginawa ng Panginoon sa aking buhay at sa aming pamilya ay nung magkaroon po ako ng karamdaman 2002. Na-diagnose po ako na nagkaroon ng essential thrombocytosis which is tumataas po yung aking platelet. At ito po yung isang trahedya na akala namin hindi namin malalampasan dahil napakarami pong mga doktor at ospital hanggang sa nakarating po kami sa Makati Medical, yung doktor po. At doon po napatunayan na totoong meron po akong sakit sa dugo. Pero sadya pong napakabuti ang Panginoon. Ang sabi po ng mga doktor at sabi ng mga marurunong, 20 years lang ang itinatagal ng taong may ganitong karamdaman. Pero purihin ng Panginoon, nalagpasan na po natin ang 20 years. Praise God. May extra po talaga sa Panginoon. Amen. Sa ngayon po, 20 years na mahigit na nakikipagbuno ako sa karamdaman at sa katunayan po kanina, medyo nahihilo pero tunay po na pagpara kay El Shaddai, lahat po ay ibibigay natin upang maluwalhati siya. Maraming salamat po, Brother Mike, at pinakilala mo sa amin si Yahweh El Shaddai mula sa kawalan. Ngayon po masasabi namin pinagpala na to God be the glory. Amen. Purihin
Purihin ang Panginoon. Praise the Lord. Extraordinary. Praise the Lord. Hallelujah. To God be the glory. Purihin ka amang Yawal Shaddai. Extraordinary. Extraordinary miracle ay naranasan din po na yung abang lingkod. Nako, napakarami po Lord. Napakarami ko pong dapat ipasalamat din sa iyo Lord God. At tulad po ng mga kapatid namin na tumatayo dyan sa entablado at nagpapasalamat sa iyo amang Yahweh Shaddai. Ako rin po Lord God ay nakatanggap ng maraming extraordinary miracle sa iyong kagandahang loob. Kaya Brother Mike, salamat din po sa inyong pagtanggap sa panawagan ng ating Panginoon at isa din po ako na biniyayaan ng Panginoon ng maraming extraordinary miracle. Yes, dyan po sa Lunita, sa PICC, dyan sa Ambel, bago po tayo Lord nakapag-abroad, ay isa din po ako dyan na sumasalo ng mga binabato ni Brother Mike. Noon, ginawa ni Brother Mike is sinasabi niya 1 plus 1 equals 3 and then 3 plus 3 equals 7, 7 plus 7 equals 15, tapos isigaw kung ano yung gusto mo. Kaya sabi ko, Lord, gusto ko pong makapagtrabaho sa Europa, pero naisip ko paano kaya ako makarating ng Europa, wala naman akong natapos na degree like doctor o nurses. Pero sa Diyos ay walang imposible. At hindi ko po makakalimutan nung 2002 ang Walk of Faith po dyan po yan sa PICC, from PICC to Ambel. I think 11 o 10 to 11 kilometers po yan, Walk of Faith. Unang araw po ng paglalakad. Ang ginagawa po namin noon is nag-praise and worship, nag-Holy Rosary. Kasunod ko po noon, nasundan ko po si Bishop Bacane. Medyo nadapa si Bishop, nakasutana pa siya. Mahabang paglalakad, so nadapa si Bishop. Sabi ko, uy, kawawa naman si Bishop. Tapos binilis-bilisan ko yung lakad ko. At ayun po, nakarating po kami ni Lord sa Ambel, Ambel ground. It was March. Hindi ko makalimutan, March 16 po yata yon, March 16, 2002. Unang paglalakbay po ng Walk of Faith. At salamat sa Diyos sa pribileyo. Isa po ako sa pioneer dyan na naglalakbay. At ini-imagine ko sa aking paglalakbay na malayo for how many kilometers, 10 to 11 kilometers, ay marating ko rin po ang lahat ng bansa. Just imagination. Wala naman po masama na di ba, mangarap o mag-imagine. Pero taglay ko po ang aking pananampalataya na nabigay ni Lord sa akin, regalo po ni Lord sa akin na inaangkin ko po na mangyayari po yon, yung himala na hindi kayang gawin ng tao at magagawa ng Panginoon. Kasi nga po, wala nga po akong pinag-aralan. Ayun, hindi naman po basta-bastang pumasok ka sa Europa. Kaya, nung panahon na yon, salamat po sa Diyos. To God be the glory. Dahil biniyayaan po ako ng Panginoon. Nung sabihin po ng disciple, sabihin po ni Brother Arman Kumahig, nag-attend po ako. After po ng Walk of Faith, siguro mga 1 month mahigit, may anniversary po dyan sa Pasay, sa Cabrera, Pasay Cabrera. May simbahan po dyan. Puno ng tao ang simbahan, apaw. Nasa ano na po ako kasi mainit nasa labas po ako ng simbahan. Pero kahit sa labas nakikinig ako, naka-microphone naman si Brother Arman Kumahig. Hindi ko makalimutan sabi ni Brother Arman Kumahig. Talagang tanda ko po yun. Sabi niya, tumalo ng 7 ang lahat ng gustong mag-abroad sa Europa ata yun Parang sinabi, oo, gustong pumunta ng Europa. Tumalon po ako, 7. Tapos nakangiti po ako. Sabi ko, uy, paano naman ako makapunta ng Europa?
Hindi naman ako nurse, hindi naman ako doktor. At ano namang ibabayad ko sa agency kung halimbawa mag-apply ako. Tapos sabay sabi ni Brother Arman na disciple nung nag-talk siya, sabi niya, "Bakit kapatid, bakit ka nakangiti?" Sabi ko, "Hala, para kung nakita ni Brother Arman, ang dami-daming tao nasa likod lang, malayo pa ako. Bakit niya sinabi yun?" Para bang ako yung kinausap. Sabi niya, "Bakit ka natawa o natawa o nangiti? Di mo ba alam na sa Diyos ay walang imposible? Tingnan mo si Sarah, 'di ba? Si Sarah baog ng nabuntis," sabi niya gano'n, "nagkaroon ng anak." Tapos sabay bawi ko, sabi ko, "Sorry Lord, sorry, sorry talaga Lord. Sorry, inaangkin ko, I claim Lord, I claim by faith, baka karating tayo ng Europa. Basta Lord ha," sabi ko. Oo, nagsasalita po ako sa sarili ko, bahala na kung anong sasabihin ng mga katabi ko, hindi ko naman po sila kilala. Basta yun po ang faith ko, sabi ko, "Basta Lord, makakarating tayo ng Europa." Sabi ko gano'n sa kanya. "Magtrabaho tayo doon, ganito, gano'n, gano'n." At tunay nga po mga kapatid, kasi ano po yun 2002 May, dumating po yung ano, tawag nito. Pero alam niyo po, since nasa Maynila po ako noon, ako po ay laging dumadalo sa gawain po. 'Pag wala akong pamasahe, mayroon akong maliit na transistor, nakikinig ako. Doon sa tinutuluyan ko sa Las Piñas, sabi sa akin, "Hindi ka ba ano, nagsasawa din sa pakikinig ni Brother Mike?" Kasi ano yun sila, nagbago ng relihiyon, dating Katoliko tapos, umanib po sila sa, born again. So, sabi sa akin, bakit daw ako lagi nakikinig sa maliit na radio at si Brother Mike hindi ba daw nagsasawang magsalita for 24 hours. Hindi niya alam na hindi naman lagi si Brother Mike ang nagsasalita, kaya pinaliwanag ko po sa kanya. So, salamat sa Diyos, alam niyo po, praise the Lord, um, 2002, the same year, October po yon. Siguro sa aking laging pakikinig ng salita ng Diyos, napanaginipan ko, na naginip po ako noon. October po yon, birthday po ng nanay ko, October 20. Gabi po yon na naginip ako. At may eroplanong lumipad, yung papunta palabas. Sabi kasi ni Brother Mike, kapag lumipad yung eroplano, kumaway-kaway kayo't sabihin niyo, "Sasakay ako diyan." At yun nga po, hawak-hawak ko po yung panyo, yun ang aking panaginip. Sabi ko sabi ko, "Lord, yung eroplano na yan pupuntang Europa, sasakay tayo diyan, sasakay tayo." Sumisigaw ako sa aking panaginip. Praise the Lord. Para bang totoo, para bang, hindi panaginip, oo. After ilang days po, nakatanggap po ako ng sulat, galing po ng Cyprus sa aking kaibigan, na na-meet ko lang po 'yun, kaibigan, na-meet ko lang po 'yun sa agency nung nag-apply po kami ng Hong Kong, na kumbaga 'yun po ang naging daan. Hindi na po ako tumuloy sa aking pag-apply ng Hong Kong kasi naubos na po yung aking pamasahe, yung aking konting naipon na, tinabing pera, naubos na po sa pamasahe, pag-report-report, wala namang nangyari. 'Yun sa agency na 'yun, instead na pupunta ang agency ay pupunta na lang ako sa gawain na El Shaddai, at yung aking pamasahe ibibigay ko na lang po as a love offering. So ito po ang nangyari, praise the Lord. Sabi po ng sulat, sabi niya, "Sis, gusto mong pumunta ng Cyprus, ihanda mo ang iyong mga papilis." Sabi niya gano'n. Ihanda ko daw ang aking mga papilis at, i-ano ko, ipadala ko, ipase ipa ipa anong tawag, special order 'yun, ipa-special order sa post office, medyo mahal. Oo. Ay mga po pala, ikukuwento ko kung papaano nangyari. Sabi niya sa akin, oo, itutuloy ko muna yung kwento ko bago ano, kasi nung nagkita kami kinuwento na niya sa akin ang nangyari. So, ganito po, nakatanggap po ako ng sulat at sabi niya sa akin tawagan ko daw, oo. Ang sulat is galing sa sister niya. Sabi niya, "Dear Sister Belen, is a great opportunity. Grab it." Sabi niya gano'n. Sabi niya,
once lang daw dumaan ang opportunity, kaya kailangan i-grab ko na. So, sabi ko, o sige, tinawagan ko, wala po akong pera noon eh. Sabi ko doon sa tinutuloyan kong tahanan, sabi ko, pwede po bang makahiram sa inyong telepono, landline? Bayaran ko na lang pagka nandoon ako sa Cyprus. So, to cut the story short, pinayagan po ako. So, nung nakausap ko po yon yung sister na yon, sabi niya sa akin, sis, ipadala mo na soon as possible yung mga dokumento mo, yung passport mo, ano pa ba yung sinabi niya, ipadala ko daw. So, sa madaling salita po mga kapatid, mga kababayan, ah, mga mahal sa buhay, pinaserox ko po lahat yung aking mga dokumento at pinadala ko po yon. At ako po ay nanghiram ng pera para ipadala at magawa ko po yung dapat ipagawa. To God be the glory. After po, October po yun, after 1 month po mga kapatid, mga kababayan, mga mahal ko sa buhay, nakalipad po kami ni Lord papuntang Cyprus. At ito po ang kagandahan. Yung tumulong po sa akin, nagbayad po siya sa agency ng 65,000 peso. Ang binayaran po niya sa agency bago siya nakapunta ng Cyprus. Hindi pa po kasama ang mga processing ng mga iba't ibang dokumento. Yung medical, yung ano pa ba, ang dami namang dokumento nung hinihingi bago ka makalipad. Oo, praise the Lord. So, alam niyo po, to God be the glory talaga. Ang Diyos ay talagang buhay. Dahil ang aking sinigaw po doon sa nasabi ko makapag-abroad kami ni Lord, pupuntang Europa na walang placement fee ay nagkatotoo. Processing lang po ang binayaran namin ni Lord, nasa halagang 6,000 something, wala pang 7,000. Yun po ang aking processing, and then yung medical ko is nasa 3,800 I think, kung hindi ako nagkamali. Nanghiram po ako ng pera sa aking kapatid at sa aking landlady sa Pasay. At yun po, nakarating kami ni Lord sa bansang Cyprus. It was November 23, 2002. Nasa Cyprus na po kami ni Lord. At grabe, grabe talaga, amazing ways. Amazing ways, amazing grace. Nung nasa eroplano po kami ni Lord, mayroon akong katabi na isang kababayan, lalaki. Hindi ko siya kilala, pero nagulat po ako dahil lagi siyang panay tayo. Tayo, tayo, tayo. Tapos tiningnan ko siya nung katagalan na siyang laging tumantay. Sabi ko, bayan, kumusta? Anong nangyari sa'yo? Parang namumutla ka na. Sabi niya, ano daw, hindi daw niya maintindihan ang naramdaman niya, natatais siya o ano ba yun. Tapos, hindi naman daw. Pagpunta siya ng CR, nahihilo. Sabi ko, first time mo ba? Sabi niya, hindi, ano siya, tawag nito yung balikbayan, kumbaga nagbakasyon lang. Sabi ko, ganun ba, kabayan? Sabi niya, oo. So, sabi ko sa kanya, ikaw ba ay mananampalataya o Kristiyano ka ba? Sabi niya, oo, pero Iglesia ni Cristo ako. Sabi ko, ganun ba? Pero naniniwala ka na may Diyos? Sabi niya, oo, naniniwala ako. Okay lang ba kung ipag-pray kita? Sabi niya, oh, sige, sige, ipag-pray kita. Sabi ko po ganun sa kanya. To cut the story short, hindi ko po naalala nung sinabi niya na Iglesia ni Cristo siya. Sabi ko, inintroduce ko, may langis ako dito, El Shaddai ako. Pero kung maniniwala ka at magkaisa tayo, nagagamitin ito na instrumento ng Panginoon para gumaling ka, gagawin natin ito. Pero magsushort prayer ako. Nag-oo siya. So sa madaling salita, bago ako nag-short prayer, kinurusan ko yung kanyang noo, yung agtang niya. Oo, kinurusan ko yung noo niya, yung dalawang palad niya. Sabi ko sa pangalan ni Jesus, God bless you, God bless you. Sa pangalan ni Jesus, God bless you. Tapos sabi ko, lalaki, sabi ko, pwede bang itaas mo yung t-shirt mo, ay yung damit mo, kasi krusan ko din yung tiyan mo, o basta bandang tiyan, kurusan ko at haplasan natin ng langis.
Ayun, kinurusan ko tapos sabay pray. Sabi ko, Lord, salamat po ng marami sa pribilehiyong ito na binigay mo sa akin. Di ko man kilala ang taong ito pero ako'y nahabag sa kanya tulad mo na mahabaging Diyos. Lord, gamitin pong instrumento itong langis na to. Gamitin mo po ang aking kamay na kamay mo upang ang taong ito ay makaranas po ng kagalingan. So, yun lang, short, to God be the glory. Ginawa ko na po, Lord, ang dapat kong gawin. Kayo na pong bahala. So, yun pong sabi ko sa kanya. To cut the story short, natulog yung katabi kong mama. Nakalimutan kong itanong ang anong pangalan niya. Siya ay papunta ng Saudi Arabia pero magkasabay po kami ng eroplano kasi bumaba kami sa Bahrain. Pagbaba po namin ng Bahrain, sumakay na po ako ng nag-transfer ako ng ibang eroplano papuntang Cyprus. Siya naman, nag-transfer naman papuntang Saudi Arabia. Nalimutan ko itanong pangalan niya pero nung malapit na kami maglanding, nagising po siya. Sabi niya sa akin, "Kabayan, thank you so much." Sabi ko, "Ha?" "Ay, praise the Lord, kumusta?" Sabi niya, "Alam mo ba, hindi ko alam, after mo ako nilagyan ng langis, nakatulog daw po siya at simula no'n hindi na siya tumayo." Di na po siya tumayo pumuntang CR, nakatulog siya hanggang dumating po kami sa Bahrain. At sabi niya, "Thank you." Sabi ko, "Sa Diyos tayo magpasalamat dahil hindi naman ako ang nagpagaling sa iyo kundi ang Diyos Ama. Ako lamang ay ako lamang ay instrumento." So sabi ko sa kanya, "Brother, mayroon pa akong extra dito na langis. Buti na lang may extra kong langis doon sa bag." Binagay ko po sa kanya yung langis. Sabi ko, "Brother, dalhin mo ito." Hindi na pala kabayan tawag ko sa kanya, naging brother na. Nung pagbaba niya namin sa eroplano, sabi ko, "Brother, dalhin mo itong langis na 'to at kung may nangangailangan ng tulong katulad mo, wag kang mahiya. Wag kang mahiya na ibahagi si El Shaddai. Wag kang mahiya na i-pray." So, sabi niya, "Oh, sige, thank you." So, dinala po niya. At saka binigyan ko rin yata ng panyo yun, eh. Hindi ko lang matandaan, oo. So, to God be the glory. Yun po ang aking karanasan. Karanasan po namin ni Lord nung kami ay naglalakbay. Unang paglalakbay namin papuntang Cyprus, it was November 23, 2002. Oo. So, marami pang himalang ginawa ang Panginoon nung kami ay dumating sa Bahrain papuntang Cyprus. Mayroon pa 'yan at, to be continue. At salamat po sa inyong pakikinig at tayo na po ay makinig na sa talk ni Brother Rafi de los Reyes. Salamat po. God bless us all.